Revike nga itong si Lala Pepe, ngunit sa kasamaang palad ito na nga ay nakaumatos at hindi pa malalaman kung kailan nga ito magigising. Samantalang itong si Zoe ay sinisisi nga itong kanyang kapatid na si Annalyn. Sinabi niya kung hindi doon request ni Annalyn ang ganong procedure na napaka-risky ay hindi umano mangyayari sa kanyang lolo. Asip naman wala siyang ginawa sa matanda na mas malala lang nasabi itong si Annalyn, kundi umiiyak lamang siya at lumayo na nga dito kay Zoe. Hindi rin niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Pumasok siya sa loob ng kwarto at dito nga nagsidatingan sila Chiang Susan at itong si Josa. Dito nga napansin nila si Annalyn na umiiyak na nga ito. Dito na nga ay kinuwento ni Annalyn kung ano ang tunay na nangyari sa kanyang lolo at sa ginawa nga nitong si Zoe. Sinabi ni Chiang Susan na hindi kasalanan ni Annalyn sapagkat nagsuggest lang umano siya kung ano ang nararapat gawin sa kanyang lolo at hindi niya kontrolado ang buhay ng kanyang lolo sapagkat matanda na nga rin ito. Sa kabilang banda, dumating nga itong si Lynette at dito nga ay awang-awa sa kanyang anak. Sinabi rin niya na intindihin na lang umano itong si Zoe. May posibilidad umano na naghahanap lang itong si Zoe ng masisisi nangyari sa kanyang lolo. Dugtong naman itong si Josa na posible ngayon dahil hindi na nga daw sila lalayo pa sa nangyari sa kanyang asawang si Cromwell. Dun kung natatandaan nga umano nila ay sinisising nga ni Josa silang lahat at puro galit at sakit ang nararamdaman niya. Mabuti na nga lang at mababait itong si Annalyn at Lynette at naiintindihan pa rin itong si Josa at hanggang ngayon tinatanggap pa rin nila. Di daw umuno talaga biro ang mawala ng mga mahal sa buhay at hindi natin masisisi kung ano-ano ang kanilang mga nararamdaman. Ang mahalaga ay intindihin lang muna sa ngayon ang nararamdaman ng bawat isa. Kabilang banda, makikita nga ni Moira itong si Zoe na umiiyak na nga doon sa ospital. Dito nga ay sinabihan siya ni Moira na tama lang ang kanyang ginawa nang sa ganon hindi siya tuluyang paghinalaan sa ginawa niya doon sa matanda. Sinabi ni Zoe na hindi siya nag-iinerte o uma-acting sapagkat ang kanyang nararamdaman ay totoo dahil kahit anong gawin niya ay lolo pa rin ang tingin niya doon sa matanda at kinakokonsensya siya sapagkat siya pa rin ang dahilan kung bakit nasa panganib ang kanyang lolo at muntika na nga itong mamatay. Walang tigil sa kakaiyak itong si Zoe. Animoy, depressed siya at nababalisa sapagkat kinuusig siya ng kanyang konsensya at baka pag hindi nga niya makontrol ang kanyang sarili, masobrahan nga ang kanyang depresyon at tuluyan na nga siyang mababaliw sa kanyang konsensya. Sinabi naman ni Moira na pigilan niya ang kanyang sarili at huwag magpalamon sa konsensya. Isa pa umano, nakakomatos ang matanda at wala na nga itong chance na makapagsalita at baka nga hindi na ito susertihin sapagkat matanda na ito at hindi nakakayanin ang pagdadaanan niyang mga procedure na maaaring ikakamatay na nga niya ang aksidenteng iyon. Kabilang banda, nag-usap nga itong magkapatid na si RJ at itong si Giselle. Walang tigil nga itong si Giselle sa paghahanap ng hustisya sa kanyang ama, lalo ngang nakumatos na nga ang kanyang papa at nais niyang malaman kung sino-sino talaga ang mga salarin ng mga ito. Sinabi ni RJ na naiintindihan niya kung bakit pati itong si Moira ay pinakuhanan niya ng fingerprint. Subalit ang hindi umano maintindihan ni RJ ay bakit pati nga itong si Zoe. Dito na nga ay sinalaysay ni Giselle na hindi ba daw niya nakalimutan ang ginawa ni Zoe noon na pinagtakpan niya. Itinago niya ang hard drive nung nahulog nga siya at naaksidente at nagkaroon ng amnesia na ginawa ni Moira. Tunay lang na close ang dalawang mag-ina. At si Zoe handang gawin ang lahat, mapagtakpan lang ang kanyang ina. Lagi silang tandem dalawa. Kaya para malinawan ang lahat, maigi na nga makakasiguro
kung wala nga ba talaga silang kasalanan.